Samantala, marami-rami na rin ang mga napapatay na abwak ni Larickson na mga kampo ni Pablo. Hanggang sa si Pablo na mismo ang kanyang nakaharap. Pero sa pagkakataon na yon, ay hindi na buo ang lakas ni Larickson para labanan ang tinuturing na prinsipe ng mga abwak na si Pablo. Dahil kasi sa dami ng nakaharap at nakalaban niya, na aminado siyang ang iba roon ay malalakas din, kaya medyo nahirapan siya at nagtamo rin siya ng mga iilang sugat sa katawan. Pero dahil na rin sa tulong ng kanyang mutya at ng kanyang lakas ng loob, ay natalo niya rin ang mga ito. Ngunit tila hindi pa rin tapos ang laban, dahil marami pa siyang nararamdaman ng mga enerhiya sa paligid. Nahirapan ka ba, Larickson? Ha? Yan kasing napapala ng mga masyadong mayayabang na kagaya mo. At sa tingin mo naman, magagawa mo kaming talunin lahat? Porke ba may mutya kang hawak? Alam kong may mutya ka. At alam ko rin na si Magdang tumulong sa'yo para makuha yan. Matapang ka lang naman, Larickson, dahil may mutya ka. Pero kung wala yan, alam kong hindi ka maglalakas loob na pumunta rito. Hindi ba? Nakakatawa ka. Nakangisi at tila nang iinsulto na saad ni Pablo nang magharap sila ni Larickson. Ikaw, matapang ka lang din naman dahil nasa likod ka ng mga alagad mo. Kaya mo nga sila tinipon dito lahat, hindi ba? Dahil takot kang harapin ako mag-isa. Ikaw ang nakakatawa at nakakaawa dahil hindi mo kayang kumilos mag-isa. Pabalik na insulto din ni Larickson na talaga namang ikinagalit ni Pablo. Bigla itong pumailalim ng lupa na siya namang ikinalerto ni Larickson. Patingin-tingin siya sa paligid, lalo na sa may parting lupa, dahil batid niyang pinaglalaruan siya ni Pablo. Maya-maya pa, may biglang sumakal sa kanya mula sa kanyang likuran. Inipit na mga braso nito ang kanyang leeg. Wala kang karapatang insultuin ako. Gigil na wika ni Pablo na patuloy pa rin sa pagsakal kay Larickson. Hindi naman siya makawala doon dahil sa lakas din na taglay ni Pablo bilang abwak. Ilang saglit pa, bigla na lang napatumba si Pablo nang may pumalo sa kanyang batok, dahilan upang makawala si Larickson mula sa kanya. Paglingon ni Larickson, sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang pinakamamahal niyang si Magda na agad din siyang nilapitan. Mabuti at ayos ka lang. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Nasaan nga pala si Kenzo? Wika ni Larickson nang makalapit si Magda. Napatanong din ito nang mapansing wala ang kanilang anak. Pinasama ko muna siya kay Maylin para tumakas. Huwag kang mag-alala dahil may tiwala ako kay Maylin. Alam kong hindi niya rin pababayaan ang anak natin. At may maganda rin akong balita sa iyo. Nagkaayos na kami ni na ama at ina. Ang totoo niyan, sila ang tumulong sa amin para makaalis kami sa kulungan na pinagkulungan sa amin. Tutulungan nila tayo. Sama-sama nating haharapin si Pablo. At tatapusin na natin ang laban na ito ngayon. Sagot ni Magda habang inalalayan si Larickson na makatayo. Mga traidor kayo! Mga wala kayong utang na loob! Asik ni Pablo sa mga magulang ni Magda na siyang pumukpok sa kanyang likod. Kung ano man ang utang na loob namin sa'yo, nabayaran na namin yon sa ilang taon naming pagiging sunod-sunuran sa'yo. Saad din ni Sander na wala ng takot kay Pablo. Kung ganon, magsama-sama na lang kayo sa impyerno! Asik ni Pablo na galit na. Sumugod ito kay Sander at doon naglaban ang dating magkakampi. Kaagad namang tumulong si Wina, ang ina ni Magda, na labanan si Pablo. Ngunit dahil sa anak si Pablo ng isa sa mga pinakamalakas na abwak, ay nahirapan pa rin ang mag-asawa na kalabanin ito.
Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan. Dahil isinangga ni Sander ang kanyang sarili para protektahan ang asawa sa pagsalakay ni Pablo kay Wina upang saksakin ito ng mahahaba niyang kuko ang dibdib nito. Subalit hindi nagdalawang isip si Sander na isakripisyo ang sarili para sa kanyang asawa. Kaya bumaon sa dibdib ni Sander ang matutulis na kuko ni Pablo. Kaya sumirit ang mga dugo nito sa kamay ng masamang abwak. Ama! Kaya napasigaw si Magda nang makita ang mga pangyayaring iyon. Binalak niyang lumapit doon, ngunit pinigilan siya ni Larickson sa hindi niya malamang dahilan. Dahil sa nakitang iyon ni Wina, ay wala na sa sariling sumugod siya kay Pablo na puro na lang galit. Subalit ang galit na iyon ay nagdulot din sa kanya ng kanyang kamatayan. Dahil kung anong ginawa ni Pablo sa kanyang asawa, ay ganoon din ang ginawa nito sa kanya. Nang ganoon lamang kadali. At muling napasigaw doon si Magda. At wala nang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha sa nasaksihan niyang nangyari sa kanyang mga magulang. Kung kailan pa sila nagkaayos, saka pa nangyari yon. At dahil nga sa kagustuhan niyang malapitan ang mga magulang, ay wala nang nagawa pa si Larickson para pigilan siya. Huwag kang mag-alala, Magda. Dahil ganyan din ang mangyayari kay Larickson. Napakasama mo talaga. Magbabayad ka! Galit na saad ni Magda. At bahagyang bumuhaghag ang kanyang mga buhok. Humaba rin ang mga kuko. Ngunit walang nagbago sa kanyang katawan. Pagbayaran mo ang ginawa mo! Galit na dagdag pa ni Magda at biglang sinugod si Pablo upang paslangin ito. Subalit pinagtatawanan lamang siya ni Pablo dahil hindi man lang ito makagalos sa kanya. Mas pinairal kasi nito ang galit. Batid mong mahal kita, Magda, kaya't hindi kita lalabanan. Ani pa ni Pablo habang umiiwas lang sa mga atake sa kanya ni Magda. Napatigil si Magda dahil doon at nagwika ng, Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Mas nanaisin ko na lamang na mamatay kaysa makasama ang isang katulad mo. Isa kang halimaw! Nagpantig na naman ang tinga ni Pablo nang marinig ang katagang yon. Sabay wika ng, Ilang bisis kong pinagtulakan ang sarili ko sa'yo. Kung hindi lang din naman kita makukuha, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Mariing saad ni Pablo at may dinukot na patalim mula sa kanyang tagiliran at saka ito akmang isasaksak kay Magda. Subalit bago niya pa iyon magawa, bigla na lang siyang tumalsik na para bang may kung sinong malakas na nilalang ang tumulak sa kanya. At iyon ay walang iba kundi si Larickson. Pinaunahan ni Larickson si Magda at nasa likod niya ang kanyang asawa na para bang pinahihiwatig na siya na ang bahalang humarap at kumalaban kay Pablo. Tayo ang magharap, Pablo! Saad ni Larickson na ikinangisi ng masamang abwak. Maya-maya pa, unti-unting lumalaki ang katawan ni Pablo. Hindi naman kalakihan ngunit nagbago talaga ang sukat ng kanyang katawan. Dinagdagan pa ng kunting paghaba ng kanyang mga kuko. Kung kanina ay matalas at mahaba na ito, ngayon ay tila dumoble pa. Bahagya ring naging kulay berti ang kanyang buong katawan at tinubuan pa ng mga balahibo sa may dibdib nito. Nakakatakot ang pagbabagong itsura na iyon ni Pablo. Lumabas na ang tunay niyang pagkatao. Iyan ang tunay na wangis ni Pablo tuwing inilalabas niya ang tunay niyang kakayahan bilang abwak. Mag-iingat ka, Rex. Kahit may mutya kang hawak, posibleng matalo at mapatay ka niya. Bulalas ni Magda nang makita ang pagbabagong anyo ni Pablo. O ano, Larickson? Nagulat ka ba? Sabihin mo lang kung gusto mo nang umatras at ibigay na lang sa akin si Magda. Mayabang na wika ni Pablo na para bang naaasam na niya ang kanyang tagumpay.
Hinding-hindi mangyayari yon. Matapang na saad nila Rickson at nauna nang sumugod kay Pablo. At doon na nga nagsimula ang kanilang pangalawang laban. Tanging mga kamao, liksi at talas ng pakiramdam lamang ang kanilang gamit. Wala silang anumang sandata. Ilang minuto na ang tagal ng kanilang labanan. Ngunit walang sinuman ang nais na magpatalo at sumuko. Malakas na suntok ang pinakawalan ni Rickson sa mukha ni Pablo na talaga namang halos magpatabingi sa mukha ng kalaban. At akmang sisipain pa niya si Pablo. Subalit mabilis na nahawakan nito ang kanyang paa na gagamitin niya sana sa pagsipa. Pinaikot-ikot siya ni Pablo gamit ang kanyang isang paa. Pagkatapos ay inihagis siya ng malakas. Bumagsak si Rickson sa sahig at malas lang dahil semento ang kanyang nabagsakan. Kaya nagdulot iyon ng sakit ng kanyang katawan at paglabas ng kanyang dugo sa kanyang bibig. Kahit nasa kanyang mutya ng ngipin ng kalabaw, ay hindi niya may tatangging malaki ang idinagdag ng lakas ni Pablo kumpara noong una silang naglaban. Rickson! Nagkaalalang sigaw ni Magda at nilapitan ng kanyang asawa. Galit na tumingin si Magda kay Pablo na kung nakamamatay nga lang ang kanyang tingin, malamang ay namatay na ito. Ilang bisis kitang sinuyo at pinakiusapan na sumama ka na lang sa akin. Pero sadyang napakatigas mo. Kaya ngayon, kung si Rickson talagang gusto mo, magsama kayong dalawa sa kabilang buhay. Wika ni Pablo at akmang itatara kay Magda ang matulis na bakal na napulot nilang din doon. Wag! Isang sigaw ang nagpahinto sa gagawin ni Pablo. Iyon ay si Maylin. Bumalik ang mga ito at agad na lumapit ito at iniharang ang kanyang sarili kay Magda. Huwag mo siyang sasaktan, pakiusap. Huwag mo nang gawin to, Pablo. Nakikiusap ako sa'yo. Magbago ka na. Hindi pa huli ang lahat. Mangiyak-ngiyak na wika ni Maylin na sinusubukang kumbinsihin ng lalaki. Kahit alam niyang malabo, pero nagbabakasakali pa rin siya. Umalis ka riyan. Huwag kang mangialam dito. Dahil kung hindi... Ano? Papatayin mo ko? Di sige, gawin mo! Tutal yan naman laging sinasabi mo, di ba? Pagod na ako sa'yo, Pablo. Lahat ibinigay ko sa'yo. Nanatiling tikom ang bibig ko sa mga maling ginagawa mo. Tiniis ko ang lahat, Pablo. Ang pananakit mo, ang mga masasakit na salitang binitiwan mo sa akin. Sa hindi mo pagbigay ng tamang atensyon sa anak natin. Sa pagpapamukha mo sa akin na hindi mo ko kayang mahalin. Lahat yun tiniis ko dahil mahal kita. Pero ngayon, ayoko na, Pablo. Natauhan na ako. Kaya sige, hinahamon kita. Patayin mo na ako ngayon na. Pero sana, hayaan mong mabuhay si Carlo. Dahil wala siyang kasalanan sa kung ano man ang naging pagkakamali nating dalawa. Kaya kung may papatayin ka man, ako na lang. Para matapos ng paghihirap ko sa'yo. Tuluyan ang lumandas ang mga luha ni Maylin. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na! Saad pa nito, nahanda nang doon matatapos ang kanyang buhay. Duwag ka ba? Kaya hindi mo magawa? Saad pa ulit nito na nagpapantig sa pandinig ni Pablo. Dahil doon ay tila naging buo ang desisyon ni Pablo na gawin nga ang nais ni Maylin. Na kanina ay nagdadalawang isip pa siya. Yan ba ang gusto mo? Pwes, pagbibigyan kita. Saad ni Pablo at ang kaninang pag-atake na para kay Magda, ngayon ay itinuloy niya sa ina ng kanyang anak na si Maylin. Subalit isang putok ng barel ang nagpatigil sa kanya na gawin yon. Mabilis na sumuka ng dugo si Pablo at napaluhod pa. Tumayo naman si Rickson habang nakatutok pa rin ang baril kay Pablo. Habang nagsasalita kasi si Pablo kanina, ay pasimple niyang kinuha sa kanyang tagiliran ang nakasiksik na baril na binigay ng kanyang lolo noon. Kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Sayang ka, Pablo.
may asawa't anak ka na handang magmahal sa'yo ng totoo. Pero sinayang mo yon dahil lang sa sarili mong interes. Nakakaawa ka mang patayin, pero ang mga kagaya mo ay hindi na dapat binubuhay. Kaya paalam. Wika ni Larickson at saka muling binaril si Pablo. Inubos niya ang bala ng baril na yon sa katawan ni Pablo. Papa! Isang sigaw ang nagpalingon sa lahat. Mabilis na nilapitan ni Carlo ang kanyang ama at umiiyak na niyakap ito. Habang si Maylin naman ay napatakip na lang ng bibig habang umiiyak rin na nakatingin sa nakahandusay na si Pablo. Patawarin mo ko, anak, sa mga pagkukulang ko. Maylin, patawad. Mga huling na isambit ni Pablo bago tuluyang binawian ang buhay. At sa unang pagkakataon ay tinawag nitong anak si Carlo. Na tila ba sa isang iglap ay nagsisisi ito sa kanyang mga ginawa. Iyakan ng mag-ina ang maririnig sa lugar na yon. Magkakayakap naman ang pinagmamasdan ni na Larickson at Magda kasama ang kanilang anak, ang mag-inang nagluluksa. Lumipas ang 2 taon. Unti-unti na ring binabaon sa limot ni na Larickson at Magda ang mga nangyari. Masakit man sa kanila, lalong-lalo na sa parte ni Magda na nawala ng mga magulang. Ngunit kailangan pa rin nilang magpatuloy para sa kanilang anak. Samantalang sina Maylin at Carlo ay umuwi sa kanilang probinsya kung saan naroon ang mga magulang ni Maylin para makalimot. Magmula noon, tuluyan ang naging matiwasay ang buhay ni na Larickson at Magda na wala nang iniisip ang gulo at problema. Kumusta mga kalakpay diwa? Ito na po ang huling kabanata ng kwento ni Larickson at ang mutya ng pangil ng kalabaw. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil umabot kayo sa dulo ng kwentong ito. Hindi pa natin alam kung may karugtong pa ang kwentong ito. Aabangan na lang natin kung meron man. At dahil wala tayong shoutout sa mga previous nating video, kaya mabilis siyang shoutout lamang tayo ngayon. Shoutout kay Joy Franco. Shoutout din kay Guy Sumodio. Kay Quintong Dapit Hapon. Kay Sis Annie Santillan. Ang pahina, Romel Amable. Kurab Stories. Kay Sir Mr. Lista 3. At kay Sir Harold Taban. May pahabol na shoutout ang utor ng kwentong ito. Shoutout daw kina Jela Garoque, Joshua M. Lopez, Dicilin Barcuela, Lialyn Fernandez, Gil Arguelles, Angela, Francisco Jojo Kilabot, Evelyn Duque, at Teresa Cantina. At ito ang mensahe ng ating author na si Miss Ginalyn Magdalena. Nais niya raw magpahatid ng pasasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa kanya. Thank you daw mga lalabs. At sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa kanyang kwento, maraming salamat.